Naalala mo nung nasa Ehipto ang mga anak ng Diyos na Israelita, hindi naman sila agad pinaalis ni Paraon. Nung magsabi nga si Moises na paalisin niya yung mga anak ng Diyos dahil iniuutos ng Diyos, dinagdagan pa ni Paraon ang burden o ang bigat ng trabaho ng mga Israelita. Hindi agad pinaalis. Tapos mababasa mo sa Biblia na pinapagmatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Tingnan mo kung di pagmamahal ng Diyos yun. Si Paraon hari. Tama? Tama po. Alam ng Diyos na ang isang hari mataas ang pride. Tama? Tama po. Alam ng Diyos sa mga maliliit na bagay, hindi maaaring agad-agad makumbinsi ang isang hari. Tama? Ayo po, tama po. Kaya, nagmatigas si Paraon, dinagdagan ng Diyos yung katigasan ng kanyang puso para makapagpakita ang Diyos ng mas malalaking himala kay Paraon. Bakit? Dahil mahal din ng Diyos si Paraon. Gusto niya sanang magbalik loob din at kumilala sa kanya si Paraon. Naiintindihan mo, Bradmel? Opo, kapatid na Eli. Opo, ang liwanag po niyan. Kung ang isang pulubi ay minamahal ng Diyos, hindi naman po pwede niya itapon yung isang hari o ang isang presidenting kagaya ni Gloria. So, bibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga taong yan makakita ng katotohanan. Habang nagre-resist si Paraon, dinadagdagan ng Diyos yung gravity ng pinakikita niyang milagro to convince Pharaoh that he really is the God Almighty. Mightier than all the gods of Pharaoh. That is a token or display of God's love to Pharaoh, the Pharaoh himself. Kaya napakalawak ng konsiderasyon ng Diyos eh. Maaari sa ibang hindi nakakaintindi, ba't pa hindi ba patayin agad ng Diyos itong Pharaoh na ito? Diba? Para wala ng problema. Pwede naman gawin ng Diyos yun eh. Sa isang kisap mata, pwedeng mamatay yung Paraon para liberated na yung mga anak ng Diyos. Pero namatay si Paraon na hindi nabigyan ng pagkakataon. Ang gusto ng Diyos, kagaya ni Herodes, namatay siya na nabigyan siya ng pagkakataon kumilala. Kasi, nung hindi na bumalik yung mga pantas na lalaki, hindi na bumalik, nalaman ni Herodes na napaglalangan siya, tinatawag niya yung mga pantas. At pagkatapos ay kanyang ipinasaliksik, saan ba ikapanganak yung Mesias? O edi nagsaliksik yung kanyang mga pantas, nalaman na panganganak pala sa Bethlehem ng Saudia. O di, yung pangyayari na yun na ginagamit ni Herodes yung kanyang kapangyarihan na para puksain si Kristo, at that instance, nagkaroon si Herodes ng pagkakataon na makapagsiyasat tungkol sa Mesias. So nalaman niya na ang Mesias ipapanganak sa Bethlehem ng Judea. Napagkakataon niya sana para kumilala rin sa Mesias. Pero ang ginawa niya, ipinapatay na lahat ng mga bata doon sa Bethlehem ng Judea, sa buong Judea, na mula 2 taon pababa. Nakikita mo na ipinagmalasakit din ng Diyos si Herodes. Unang-una, hari yun eh, hindi naman basta tao yun eh. Kung yung pulubi ipinagmamalasakit ng Diyos, ang logic, pareho lang sa Diyos yung pulubit sa kayong hari. Ay, intindihan mo yun, Sister Luz. Opo, Brad Eli, at totoo po yung sinasabi ninyo na makikita doon sa ginawa ng Diyos na yon yung pag-ibig po niya na kahit nga si Paraon kung pwede lang na kung siya lang po naintindihan niya yung nangyayari na yon na nagbibigay ang Diyos ng maraming mga tanda, mga kababalaghan
para nga baguhin ang kanyang kalooban kung maaari na kumilala na siya sa Diyos at magbago siya, magsisi siya. Kaya lang po, hindi niya po ginawa yun eh. Kaya pinapakita po nga dito, hindi lang ang mahal ng Diyos yung mga taong naglilingkod sa Kanya, yung Kanyang bayan, kundi pati na nga yung mga masasama rin, binibigyan din po niya ng pagkakataon. Kaya lang, hindi po nila nare-realize yung pagkakataon na yun na binibigay ng Diyos sa kanila. Kaya sa halip na sa halip na gamitin nila yon sa pagkilala sa Diyos, ginamit sinamantala naman nila yun para makagawa pa ng mas masama pa. Tama po. Which will serve as a estoppel. Which will serve as estoppel for Pharaoh para sabihin niya sa paghuhukom, Panginoon, hindi ko alam na ganun eh. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Hindi siya pwedeng magdahilan na sabihin, Panginoon, hindi ko naman po alam na si Soriano lingkod mo eh. Hindi pwede sabihin ni Gloria yun dahil binibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos ngayon. Di ba ganun, kapatid na Diyos? Totoo po yun. Tama po yun. Binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos makita kung ano klase tayong mga tao. Na tayo hindi mga kriminal, hindi kagaya ng ipinagtatanggol niyang relihiyon na may record ng mga pagpatay ng mga tao, miski sa kanilang kapilya, mga ministro na namaril. Sa atin walang maisusumbat na gano'n eh. Wala tayong masamang record sa kasaysayan ng Pilipinas, kahit sa korte ng Pilipinas na tayo mga mamamatay tao. Pero yung ipinagmamalasakit ng ating gobyerno ay really yung mamamatay tao, kapatid na Luz, di ba? Opo. Doon sila ng pagkakataong ma-realize yan, kagaya ni Paraon. Kaya lang, nasa appreciation ng tao. Pero nasasabi ko nga sa aking mga kausap dito, napakahirap na ang taong hindi umuunawa at hindi nag-aaral ng Biblia ay makaalam no, yung maunawaan niya ang Diyos, na kaya hindi agad nagpaparusa ang Diyos. May umapti sa'yo, hindi naman niya agad pinaparusahan. Mahal, sabi mo, sana, yung umapti sa akin, sana mamatay ka na. Hindi nangyayaring namatay eh. Hindi. Nakakala nung inapi, naapi siya, para siyang hindi ayaw siya ipagtanggol ng Diyos. Ang hindi na nare-realize, yung umapi sa kanya ay mahal din ng Diyos yun. Gusto rin ng Diyos maligtas kagaya niya. At kaya pumayag ang Diyos na siya ay maapi na sa madali lang na panahon, kung masasabi man pagkaapi yun, nagdadagdag yun ng pogi points dun sa naapi na maligtas ka. Kasi yung mga pinighati, yung pinaiyak, mapaladi ka kayong umiiyak ngayon at kayo magsisitawa. Hindi ba ganon? Nagdadagdag sa yung nadaya, yung dinadaya, yung inaagrabyado, hindi dapat magrebelde sapagkat pogi points mo yun dagdag na points mo, kaligtasan mo yun di ba? At yun naman, habang hindi pinaghihigantihan ng Diyos yung umaati sa'yo, yun naman, dapat ma-realize din ng umaati sa'yo na pagbibigay naman ng Diyos ng pagkakataon sa Kanya para naman siya magsisi at maligtas din. So, napakalawak ng konsiderasyon ng Diyos, ang lawak ng trabaho ng Diyos, ano kapatid na Diyos? Opo, napakalawak po. Yung pinapaliwanag nga po ni Brad Daniel kanina, na ang Diyos nagtitiis, nagkaroon siya ng komplikadong mga gagawin para lang kung maaaring mailigtas lahat ng kanyang mga nilikha. Nagkasanga-sanga na po yung mga komplikasyon na iniintindi ng Diyos para lang mailigtas niya ang mga nilikha niya. Napakaganda po nun. So, nagkakaproblema tuloy ang Diyos, hindi ba, Sister Luz? Opo. Actually, kung naunawaan lang natin, ang problema nasa Diyos wala sa atin. Kahit naapihin ka, hindi walang problema. Kasi, kahit apihin ka, alam mo na pagdating ng araw, pogi points para sa iyo, kaligtasan points yun hindi mo problema apihin ka, di ba? Hindi mo problema dayain ka ng kahit na sino. Hindi mo problema ikaw sinuntok. Hindi mo problema yung ikaw ginagawa ng masama Ang may problema ron, ang Diyos Di ba?
Kaya nga pati yung masama ay binibigyan niya ng pagkakataon dahil problema niya na yung din masama, mailigtas din niya at mapabuti. At marami ng ganong pangyayari na masama, nabigyan ng Diyos ng pagkakataon nang maunawa nila yung kabutihan ng Diyos. Hindi ba ganon, kapatid na Luz, pakibasa mo ang unang Timoteo 1:13. Eto po yun. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Palagay mo, ikaw si San Esteban. Nandun si Pablo. Hawak-hawak yung damit niya. Sinasabi ni Pablo, sige, patayin niyo yan. Kung ikaw si San Esteban, Kristiyano ka, nakikita mo si Pablo, sana mamatay ka na. Siguro ganun ka pagka alam mo, inaapi yung kapatid mo si Esteban, baka asukdul sa langit ang galit mo kay Pablo dahil siya nang uusig, di ba? Totoo po yun. Pero ang totoo pala, kaya hindi binalikan agad ng Diyos ng parusa si San Pablo, yung pala, ginagawa niya yung pag-uusig na yun sa iglesia, dahil sa kawalan niya ng pananampalataya at sa kawalan ng kaalaman, di ba? Opo. So, hustisya ng Diyos na huwag niyang agad parusahan si San Pablo. At katunayan nga, nung maunawaan ni San Pablo, nagbalik loob siya. At siya ngayon ay nagtanggol dun sa pananampalatayang dating inuusig niya. At siya naman ngayon ang inuusig at siya gusto naman patayin. Tingnan mo, dinalagay din siya dun sa kalagayan mo. Kung ikaw si Esteban. Di ba ganon, Sister Luz? Ganon nga po, eksakto po talaga. Di ba napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao? Alam mo, kung ito lang maibabalita natin sa lahat ng tao, yun nga ang gusto ko sana na makapagsalita ako sa isang worldwide television network. Maaaring yung ibang nakikinig sa akin ay ang taas ka ng pangarap ni Soriano. Yung mayakap sa hindi niya kayang yakapin. Hindi yung kapangasan ko ang nag-uuto sa akin para maghangad at mag-isip ng great things regarding the salvation of humanity. It is not my being presumptuous or self-willed that I am dreaming of sometime in the future. People of all races will hear what I am saying about the greatness of the God of the Bible. But it is my faith, yung pananampalataya ko, na alam mo, naiisip ko kasi napakahirap na maintindihan ng tao ang Diyos Tayo hindi pa tayo nagsasalita, inuunawa na tayo ng Diyos Hindi pa natin binubuksan ng bibig Sinasaliksik na niya ang ating puso at inuunawa niya na yung ating kalagayan. Lagi siyang mayroong tataan, lagi siyang may pagpaparaya, lagi siyang may laang pagpapatawad at kagandahang loob sa atin. That's how great God is. Yung maunawaan lang natin, kapatid na Luz, na ang komplikadong gawa ng Diyos na ang lahat inaalalayan niya para malugtas, yung nang-aapi, yung inaapi, yung dinadaya, yung nandadaya, yung gumagawa ng mabuti, yung gumagawa ng masama sa mabuti. Lahat yan alalay niya sa natin. Kagaya nung sa SGs na binabasa natin, ulit-ulit natin binabasa Samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Tingnan mo, kung hindi nga napakabuti ng Diyos dyan, ibutusan tayo lahat, gawin natin ng mabuti, pati kaaway Hindi ba? Iibigit papakainin O hindi ba? Hindi ba dyan sa talata na yun na isinasabog ng Diyos ang kabutihan? Hindi ba? Opo, tama po yun. Nagsasabog ng kabutihan ng Diyos kasi siya may utos Gagawa daw tayo ng mabuti sa lahat. Pati, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. Pagka sa lahat, pati yung hindi mo kasambahay. Ibig sabihin, yung hindi mo karelihiyon. Hindi ka gagaya sa iglesia ni Manalo, pinapatay yung hindi nila karelihiyon. Sa tunay na relihiyon sa Diyos, sa iglesia ng Diyos, ang ipiniutos ng Diyos, iibigin mo kaaway mo at idadalangin mo pa yung umuusig sa'yo. Hindi ba? Diyan, nagsasabog ang Diyos ng kabutihan. Bakit?
Eh, biro mo, yung kaaway mo, gagawan mo ng mabuti. Eh, di, pag ginawan mo ng mabuti yung kaaway mo, nakatanggap ng kabutihan yung kaaway mo. Eh, saan ba galing yun? Hindi ba sa Diyos yun? Dahil kinasangkapan ka lang ng Diyos para gawan mo siya ng mabuti. Pag ginawan mo naman siya ng mabuti, ikabubuti mo naman. Ikaw na gumawa ng mabuti. Di, naligtas ka na, at maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong maligtas yung ginawan mo ng mabuti na gumagawa naman sa'yo ng masama. O di ba ganun ang tamang analysis doon, kapatid namin? Opo, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Napakaganda po ng aral po na yan na itinuturo mo po sa amin, kapatid na Eli. Napakasarap po pakinggan. Kasi, nung isang araw na ako'y nag-iisip-isip, sabi ko, maunawaan lang sana ng lahat ng tao. Ang ganda-ganda sana ng mundo. Kasi, nakikita ko, nagbobombahan yung mga bansa. At, kala ko pa naman ako, makakapunta ako sa Israel. Eh, may ticket na sana, punta ako sa Israel, kung loloobin Kaya lang, nagbombahan na naman kahapon. Baka ako maibala pa kami sa kanya saka na lang uli, sabi ko. May exposition kasi tayo sa Israel kapatid namin. Opo, sana nga po, kapatid na Eli, tiyak na naghihintay po ang mga kapatid at ang mga tao, puro na nakikinig po, kapatid na Eli, sa iyong mga programs. At alam mo, yun ang yung aking kalooban doon ako nasasaktan ako pagka naririnig ko meron namatay, 250 tao, 300 tao, binyomba, may kasamang mga bata. Merong purot sa kalooban ko dahil ba't kaya ako ganito tayong mga tao? Baka hindi naman kailangan mabalitaan mo pa yung gano'n, Minsan mag-obserba ka lang sa isang pamilya. Merong pamilya na hindi mahal yung asawa niya, hindi mahal yung kanyang mga anak. Parang baliwala yung kabutihan ng kanyang kapwa na kasama niya araw at gabi. Yung gano'n. Sabi ko, ba't kaya ganun ang mga tao? People seem not to realize or appreciate the good things that you are doing to them. And what is God doing to them? Sa isang pamilya na magkakablahi, dugo, may magkakapatid, nagdidimandahan, may mag-asawa, nagbabangay. Kaya ako, I am very sorry kung makakarinig ako sa iglesia na may mag-asawa, tila hindi nagmamahalan, may mag-asawa, tila gusto magpatayan. Hindi magandang mapakinggan. Hindi balik kung maririnig ko yan, kagaya nung sa isang narinig ko sa kapatid kanina na ang asawa niya, hindi naman natin kapatid sa iglesia, natural lang yun. Pero, halimbawa, magkakapatid tayo, tinuturuan tayo ng aral, alam naman natin yung aral ng Diyos. Tapos masusumpungan sa atin yung, para tayong nagkakanya-kanya, parang walang pagmamalasakit na parang naghahanapan tayo ng puntos. Sana wag loobin ng Diyos na ganun, mga kapatid. Pag nakikita natin yung ating kapatid nagkakasala ng kasalanan hindi ikamamatay, huwag ang gawin natin puntusan o pagsikapan natin yung kapatid maibagsak. Wala tayong Diyos nun sa puso pagka ganun ang ating ginagawa. Pag nakikita natin yung kapatid natin na nakakagawa ng kasalanan, hindi naman ikamamatay, ang unang obligasyon natin, lumuhod at manalangin sa Diyos. Kasi utos sa atin ng Diyos, ibigin natin ng kapatiran ang lahat ng kapatid.
kahit kalukal mo, kahit hindi mo kalukal, kahit hindi mo kalahi, ibigin natin ang kapatid. Sa kapatid, hindi naman yung kilala lang natin ang iibigin natin. Ang sabi ng Biblia, pati yung mga taga-ibang lupa, iibigin natin. Nasa 13:1-2 yan ng Hebreo. Kung inaaralan tayo at naiintindihan natin yung aral, magkakaroon ba ng kapatid na ang ginagawa mag-agrabyado, magpasama, parang hindi magandang nabalitaan ang mga kapatid. Merong kagaya ng sinasabi ni Pablo sa Corinto na tunay na isang pagkukulang sa inyo, sabi niya, na kayo ay magkaroon ng mga usapin, sabi niya. Bakit hindi niyo dagkos tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi kayo dagkos padaya? Ang pag-ibig kasi marunong magparaya. Yung padaya doon, pagpaparaya ang ibig sabihin. Saan ba nanggaling yung salitang paraya? Paraya. Hindi ba yung salitang paraya nanggaling sa salitang ugat na daya, kapatid na Luz? Opo, yun po ang root word nun. Nadaya kang kapiraso, hindi naman sinasadya ng kapatid mo. Di magparaya ka na. Bakit hindi kayo bagkus padaya? Ano ibig sabihin nun? Magparaya ka. Allow evil. Baka yung evil na yon ginagamit lang ng demonyo para paghiwalayin kayong magkapatid. Baka hindi mo alam na yung evil na yon ay pwede rin namang gamitin ng Diyos para maging dapat ka sa Diyos. Yung ginagamit ng demonyo, ginagamit ng Diyos yun para ikaw pabutihin. Bawa, nanunukso ang demonyo para kasamain ka. Ang Diyos naman, yung ginagamit na panunukso sa'yo ng demonyo, tinuturuan mo ka naman ng Diyos na tiisin mo. Kasi pag natiis mo yung tukso, titibay ka naman. Di ba gano'n, kapatid namin? Tama po, kapatid na Eli. Kaya kung halimbawa, yung kapatid mo, parang nadaya ka, iniisip mo, masama yun. Yung masama na yun, ikakabuti mo kung sakaling masama man. Bakit? Kung nadaya ka, di magparaya ka, di ikaw ang bumuti. Kung yun naman kapatid mo, hindi ka naman sinasadyang dayain, baka hindi niya alam na nadadaya ka niya, o di, nakaibig ka sa kapatid, nakagawa ka pa ng mabuti, maliligtas ka pa. At yung kapatid, marirealize niya bandang huli, na nagawang ka na pala niya ng masama, hindi mo naman siya ginantihan ng masama. Pinagpatuloy mo rin ng mabuting pakikisama sa kanya, o di nakagawa ka pa ng mabuti, napabuti mo pa yung kapatid. Di ba ganun yun, kapatid na nun? Opo, salamat po sa Diyos na tamang-tama po talaga, kapatid na Eli. Yun ang ibig ko sana na napakalawak hindi ko kasi maletrahan pero nararamdaman ko sa isip ko saka sa puso ko, no? Parang kulang yung masasabi ko para ipaliwanag yung kabutihan ng Diyos. Meron akong naramdaman, hindi ko maletrahan, hindi ko masabi na gano'ng kadakila ng Diyos sa tao. Nagpalawak tuloy sa kanyang gawain, nagpalawak sa kanyang responsibilidad, nagpalawak sa kanyang mga problema dahil binabagayan niya isa-isa dahil gusto niya. Kung basta lang siya one-sided, inaapi ni Paraon itong aking mga anak, walang yakang Paraon ka, ngayon nga matodas ka, maligas ka dyan. Tapos si Paraon. Di ba ganon? Wala na siyang problema. Pinanigas niya na si Paraon. Kaya ba niyang gawin o hindi? Kaya po. Kaya niya. Kahit sandali lang, maninigas ka. Ngayong oras na ito, pag gusto ng Diyos, pwede kang manigas tingnan mo yung masamang asawa ni Lot. Nung oras na yun, nanigas, naging haliging asin. Di ba? Kayang gawin ng Diyos yun Pero dahil meron siyang inaalalayang iba na gusto niya pa rin maligtas, nagtitiis tuloy siya. Tinitiis niya yung katarantaduhan ni Paraon. At ang kanyang bayan naman ay inaalalayan niya para wag namang dumadami trabaho niya Pero just to give Pharaoh and the Egyptians
the time to understand the greatness of our God and to repent. But they did not realize it, and even if they realized, they did not give a damn. They ignored it. So, kung mapahamak man si Paraon, dadating araw, hindi niya na pwedeng sumbatan ng Diyos. Diyos, hindi ko po alam na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Hindi mo pwedeng sabihin yan, Paraon. Nakita mo lahat ng mga tandang ginawa ko sa ito. Hindi mo umuulan ng yelo, may kasamang apoy. Hindi kayang gawin ng magician niya na pagsamahin yung yelo at apoy. Nalagyan ng kuto lahat ng lugar. Pati ikaw, kinuto ako, natatandaan mo. Tapos sabi mo, hindi ka pa rin naniniwala. Nagpasapit ang Diyos ng nahihipong kadiliman. 3 araw at walang sumikat na araw sa Ehipto. Tapos nung magkakuto ang mga Ehipsyo at nagkaroon ng balang sa mga bahay ng mga Ehipsyo, puro balang, puro kuto, puro palaka, puro langaw. Pero sa bahay ng Israelita, walang langaw, walang palaka, kahit isa. Hindi mo pwede sabihin sa akin, hindi mo naintindihan ako'y makapangyarihan sa lahat. Pagdating ng paghukom, hindi makakareklamo si Paraon. Nakita mo yan, Daniel? Opo, kapatid na Eli. Ang liwa-liwanag po nun, talagang lahat pala ng tsansa ibinigay po talaga ng Diyos kay Faraon para magbago po siya.